Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-63 na kabanata. Ang mga panauhin mula sa Hilagang Silangan. Bumalik si Alex sa university. Nakarating siya doon ng alas 11:30 ng tanghalian. Tumawag siya kay Debbie, para sabihin na magkita sila sa cafeteria. Umorder si Alex ng tomato soup, scrambled eggs, burger, at 2 bowls of rice. Nang makarating si Debbie, nanlaki ang mata niya sa nakita na inorder ni Alex. Ang dami naman, wika ni Debbie. Sa nagdaan na 2 araw, ay lagi siyang nasa library para mag-aral. Itinali niya ang kanyang buhok at inilagay niya sa kanyang balikat na nagpapaganda sa kanya ng higit pa. Debbie, ang ganda mo talaga, wika ni Alex. Napayuko si Debbie at nahihiyang tumawa. Itinaas niya muli ang kanyang tingin, pasulyap kay Alex na nakatitig pa rin sa kanya. Isa ka talagang palabiro. Seryoso ako, sagot ni Alex. Kinilig si Debbie sa sinabi ni Alex. Tumingin siya kay Alex, at mahinang sinuntok ito sa balikat. Kainin mo na ang tanghalian mo, wika ni Debbie. Kinuha ni Alex ang kutsara at nagsimula ng kumain. Sa simpleng panonood ni Alex kay Debbie, ay masaya na siya. Biglang may napansin si Alex kay Debbie. Bakit? May problema ba? Tanong niya. Namimiss ko kasi ang mama ko. Kami ay nakatira sa maliit na bayan sa may Hilagang Silangan. Simula noong maliit pa ako, kaming 2 lang ng mama ko. Ngayon nandito na ako sa paaralan, mag-isa na lang siya roon. Kumakain ako ng maayos, habang siya ay nahihirapan sa aming bahay. Pumatak ang mga luha ni Debbie. Hindi kinaya ni Debbie, na habang wala siyang problema sa pagkain, ang kanyang mama naman, ay ginagawa ang lahat para mabuhay. Lumapit si Alex sa kanya, at inilagay ang kanyang braso sa kanyang balikat. Namimiss ko na talaga si mama. Hindi na kinayang pigilan ni Debbie, ang pangungulila sa kanyang mama. Nagsimula na itong umiyak. Ang kanyang pag-iyak ay masakit sa puso ni Alex. Huwag ka nang umiyak, wika ni Alex. Kung namimiss mo talaga ang mama mo, aayusin ko ang lahat para makabisita siya dito. Pangako makikita mo ang iyong mama, sa mga susunod na araw. Aayusin ni Alex ang pinakamabilis na paraan, para makarating agad sa New York ang mama ni Debbie. Debbie, nakabalik ka na pala. Si Donna at Darren ay nagpunta sa kanilang lamesa. Dala ang kanilang mga pagkain. 1 buwan na rin ang nakalipas noong huling nakita nila sina Alex at Debbie. 2 araw na ang nakalipas nang malaman nila, na si Billy ang kumuha ng pera ni Mr. Morgan, at hindi si Alex. Debbie, bakit ka umiiyak? Tanong ni Donna, na may pag-aalala. Hindi, sagot ni Debbie. Napuwing lang ako. Ayaw niyang may ibang makaalam nito, maliban kay Alex. Alex, ano nga pala ang ginagawa ng pamilya mo? Tanong ni Donna. Si Donna at Darren ay sobrang naku-curious na kay Alex. Ano-ano ang mga property nila, dahil kaya nila mag-bid ng $1 million. Kung ang pamilya ni Alex ay maimpluwensya katulad ng iniisip nila, kailangan na nilang makipaglaro ng maayos sa kanya. Nagsususpeche na sila. Sa isip ni Alex. Ang totoo niyan, ay nanalo ako sa lottery. Sagot nito. Mayroon akong $2 million. Masyado akong kinakabahan na magkaroon ng malaking halaga, kaya nag-donate ako. Yung iba naman ay ginastos ko na para kay Debbie. Ang pera ay naubos na. Nanalo ka sa jackpot? Tanong ni Donna. Medyo napa-atras sila nang marinig ito. Sa mga nakaraang buwan, may narinig ako na nanalo ng $2 million. Napabalita iyon. Ikaw ba iyon? Tanong ni Donna. Natawa si Alex sa kanyang sarili. Humawak lang si Alex sa gilid ng kanyang ilong. Si Donna ay na-disappoint, at hindi makapagsalita. Ang iniisip niya ay talagang mayaman si Alex. Mabuti naman at hindi mayaman si Alex. Ngayon ay bumalik na ito sa totoong sarili niya. Sa isip ni Donna, si Debbie pa rin ay isang talunan. Kung si Alex ay isang mayaman, kailangan kong maging mabait sa kanya. Si Donna at Darren ay mas maayos na ang pakiramdam. Nagsalita si Darren.
Hindi araw-araw, ay mananalo ka ng ganoong kalaking halaga. Sinayang mo lang ang lahat ng iyon. Isa kang mahirap, at deserve mo talaga ito. Wala nang pakialam si Darren kay Alex. Debbie, kailangan mong mag-ingat. Payo ni Donna. Okay lang naman kung mahina ang utak ni Alex. Ikaw ay galing sa mahirap na pamilya. Ikaw ang may mas nakakaalam ng tama. Kailangan mo siyang tulungan. Nagkaroon siya ng $2 million, at ipinamigay niya lang. Ngayon ay bumalik na uli kayo sa pagiging mahirap. Naputol ang pagsasalita ni Donna, nang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang magulang na babae. Pagkatapos ng kaunting minuto, tinapos na ni Donna ang tawag. Humawak ito sa braso ni Darren, at sinabi, "Honey, sinabi ng mama ko, na pupunta siya para bumisita." "Pupunta ang mama mo," pagkabigla ni Darren. "Eh di maganda. Gusto ko siyang makilala." Masayang wika ni Darren. Malambing na ngumiti si Donna at tumingin kay Debbie. "Debbie, ang mama ko ay bibisita, para makita ako. Nangako kami na bibisitahin namin ang bawat isa, dahil may pera kami para magawa iyon. Kaya kung magkakaroon ka ng pera sa hinaharap, palagi mong tandaan na huwag itong uubusin. Kung ang 2 milyon ay hindi pa naubos, magagawa ni Alex na mabayaran ang pagpunta ng iyong mama para makita ka. O baka hindi pa rin. Kung may pera naman ang iyong mama, baka hindi pa rin siya pupunta. Baka hindi pa nga siya nakakasakay sa eroplano." At malakas na tumawa si Donna. Nang marinig ni Debbie ito sa bibig ni Donna, nagalit ang ekspresyon ni Debbie. "Huwag kang magsalita tungkol sa aking mama. Anong ibig mong sabihin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo." Sagot ni Donna habang nakangiti. "Sasabihin ko sa aking mama na isama ang iyong magulang sa pagkakataon ngayon. Pero, dahil sa ugali mo, sa palagay ko huwag na lang. Totoo ba ipasasama mo ang mama ko?" Nang maisip ni Debbie na makikita niya ang kanyang mama, sobrang na-excite siya. Ang kanyang mama ay hindi pa nakakabiyahe kahit isang beses. Kaya si Debbie ay mas napanatag kung ang kanyang mama ay kasabay ng mama ni Donna. "Okay, totoo iyon," casual na sagot ni Donna. "Pinaplano ko na magbayad ng pamasahe sa eroplano, para sa iyong magulang. Kahit papaano, magkasama pa rin tayo sa iisang bayan. Kaya naman naiintindihan ko ang sitwasyon ng iyong pamilya. Donna, pasensya ka na sa akin kanina, nabigla lang ako." Mababang loob na pananalita ni Debbie. Tumitig si Alex kay Debbie. Nang mapansin iyon ni Debbie, dahan-dahan siyang yumuko. "Pakiusap, sabihin mo sa mama mo, na isama ang mama ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo." Habang nakatingin si Donna kay Debbie, naisip nito na sobrang napakahina nito. Hindi naman ito big deal. At nagpakatotoo na ito. Kung ito lang naman ang makakapagpasaya sa kanya. Dahil nagmamalasakit ka ng gusto. Sa palagay ko, maaayos ko ito, wika ni Donna. "Maraming salamat, Donna." Sobrang saya ni Debbie. Nang makita niya ang masayang ekspresyon ni Debbie, ang pagmamaliit niya dito ay nadagdagan. Dahil lang sa maliit na pabor na ito, ay kontento na siya. Naramdaman ni Donna na nakakaangat siya muli. Alam niyang si Debbie ay lagi lang sa kanyang paanan. "Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang pera na magagastos ng magulang ni Debbie." Singit ni Alex. Hindi niya gusto ang ugali ni Donna. Hindi na kailangan. Ilang libo lang naman iyon. At marami kaming pera. Tama ba, honey? Sabay tumingin kay Darren ng malambing. Tumango lang si Darren, sabay tumingin kay Alex na nakangisi. "Ang mahalagang bagay ngayon ay ang tutuluyan. Hindi namin sinabi na, ang lahat ay magsasama-sama." Wika ni Alex, habang pilit na ngumiti. "Ano ang ibig mong sabihin? Ang dalawang magulang ay magta-travel ng sabay. Ang plano mo ba ay magstay sila sa magkaibang lugar?" "Hindi ko papayagan na gawin mo iyon." Sagot ni Darren. "Sige. Kung ganun ay magsama-sama lahat tayo. Okay lang ba iyon sa inyo?" Nauubos na ang pasensya ni Alex. "Honey," wika ni Donna. "Gusto kong ipakita sa mama ko kung ano ang sitwasyon natin." Ngumiti ito na parang may binabalak. Bakit hindi natin pabayaan si Alex para maghanda sa tutuluyan? Sigurado ako na makakahanap siya ng hindi gaanong pangit. Pagkatapos ng lahat, si Donna at Darren ay naramdaman na mas mababa pa sila.
ang umupo sa iisang lamesa, kasama sina Alex at Debbie, ay hindi kaaya-aya. Kaya naman ay tumayo sila at umalis. Tinapos ni Alex at Debbie ang kanilang pagkain. Nang umalis na sila sa cafeteria, nakatanggap ng tawag si Debbie, mula sa kanyang mama. Sinabi nito na ang mama ni Donna ay isasama siya sa pagpunta sa New York, sa susunod na araw. Sobrang saya ni Debbie nang marinig ang boses ng kanyang mama. Pagkatapos maglakad kasama si Debbie papuntang dormitoryo nito, tumawag si Alex kay Sam Woodsworth. Sinabi nito na mag-reserve ng 2 room sa Berkeley Hotel para sa mama ni Debbie. Para sa mama ng girlfriend mo, wika ni Sam sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, nag-suggest ito, Mr. Ambrose, sa palagay ko ang Berkeley Hotel ay hindi sapat. Mag-aayos ako ng mas nararapat na hotel para sa iyo. Naging curious si Alex dahil sa tono ng pananalita ni Sam. Saan hotel? Tanong ni Alex. Sa Azalea Guest House, wika ni Sam. Hindi iyan isang hotel, pagtatanong ni Alex. Tama po. Kahit na mayaman at maraming pera, ay hindi basta-basta nakakakuha ng room dito. Para lang sa mga importanteng tao. Ang guest house na ito. Ikaw na ang bahala. Magbabakasyon ang mama ni Debbie. At may mga kasama ito. Sam, umaasa ako sa iyo. Mr. Ambrose, marami kong salamat sa pagtitiwala. Makakaasa kayo na magiging maayos ito. Sa isip ni Sam, isang karangalan ang mapag-utusan ng tagapagmana, lalo na at tanggapin ang kanyang suhestyon. Sobrang saya ni Sam. Di nagtagal ay pinutol na ni Alex ang linya. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.